DeAndre Jordan, Pelicans na. Ano ang madadala sa New Orleans? At Luka Doncic, nakabawi kay Edwards at sa Wolves. Grabe, 23 points sa first quarter. Isang nakakagulat ngunit makabuluhang balita ang kumalat ngayong linggo matapos pumirma ng 1 taon na kontrata si DeAndre Jordan sa New Orleans Pelicans para sa 2025-2026 NBA season. Ang veteranong sentro na kilala sa kanyang matinding rim protection at kakayahan sa rebounding ay inaasahang magdadala ng karanasan at liderato sa loob ng locker room ng Pelicans. Sa edad na 37 taon, marami na ang nakakita sa kanya bilang isang player na tapos na ang prime, ngunit para sa Pelicans, si Jordan ay isang sagot sa kanilang pangangailangan para sa depth sa frontcourt, lalo na matapos magkaroon ng ilang injury ang kanilang mga big man tulad ni Kevon Looney at Yves Missi. Sa unang tingin, maaaring isipin ng ilan na maliit lamang ang epekto ng pagdating niya, ngunit kung titingnan mo ng mas malalim, makikita mo na ang presensiya niya ay magdadala ng malaking tulong sa aspeto ng depensa at sa mentalidad ng team. Si DeAndre, na minsang naging all-star at bahagi ng Lab City era sa Los Angeles Clippers, ay kilala bilang isa sa mga pinaka-respetadong rebounder sa liga. Sa buong career niya, ipinakita niya ang dedikasyon sa hustong posisyon sa ilalim ng ring, sa pag-contest ng mga shots at sa pagbibigay ng matibay na tulong sa depensa. Ngayong nasa Pelicans na siya, inaasahang magiging mahalaga ang kanyang papel sa pagpapatatag ng paint defense ng team, lalo na kapag nakaharap nila ang mga dominanteng big man ng ibang team. Hindi man siya kasing bilis o kasing lakas ng dati, dala niya ang karanasan at basketball IQ na hindi matutumbasan ng stats. Ang kanyang kakayahan sa pagbabasa ng opensa at pagbibigay ng tamang posisyon sa depensa ay magbibigay ng malaking tulong sa Pelicans na sa mga nakaraang season ay nahirapan sa consistency sa kanilang rim protection. Sa opensa naman, hindi kailangang maging scorer si Jordan upang maging epektibo. Sa katunayan, ang simpleng mga pick and roll plays, screen setting at mga putback points mula sa offensive rebounds ay sapat na upang mapanatili siyang kapakipakinabang sa court. Ang kombinasyon niya sa mga playmaker tulad ni Zion Williamson ay maaaring magbunga ng mga magagandang pagkakataon sa ilalim. Sa tuwing makakatanggap siya ng alley-oop o simpleng assist sa loob, siguradong magiging crowd favorite pa rin ang kanyang mga dunks na nagbabalik ng konting alaala ng kanyang prime days. Isa rin sa mga dahilan kung bakit mahalaga siya sa Pelicans ay ang kanyang pagiging mentor. Sa isang batang team na patuloy pang hinahanap ang tamang direksyon, ang pagkakaroon ng isang veterano na may malawak na karanasan sa playoffs ay napakalaking bagay. Siya ay magiging gabay hindi lamang sa mga kapwa big men kundi pati sa buong grupo pagdating sa professionalism, disiplina at tamang attitude sa bawat laro. Sa mga panahong kailangan ng team ng boses ng karanasan, si Jordan ay magiging sandigan at inspirasyon. Kung titingnan naman ang kabuuang sitwasyon ng New Orleans, makikita na ang kanilang roster ay puno ng potensyal. Nariyan si Williamson na patuloy na gustong patunayan ang sarili bilang franchise player. Ngunit kung may kakulangan ng team, iyon ay sa interior defense at stability sa rebounding. Dito papasok ang kontribusyon ni DeAndre Jordan. Sa mga crucial moments kung saan kailangang protektahan ang lamang o pigilan ang rally ng kalaban, siya ay maaaring ilagay upang magbigay ng enerhiya, depensa at matatag na presensiya sa ilalim. Hindi rin dapat maliitin ang impluwensiya niya sa chemistry ng team. Ayon sa mga ulat, isa si Jordan sa mga pinakagalang na veterano sa liga dahil sa kanyang positive attitude at kakayahan na mapanatili ang saya at focus ng grupo. Sa locker room, siya ay kilala bilang masayahin ngunit seryoso kapag laro na. Ang ganitong uri ng personalidad ay maaaring magbigay ng balanseng atmosphere sa Pelicans na minsan ay nagiging emosyonal at inconsistent sa mga crucial stretches ng season. Siyempre, may mga hamon ding haharapin si DeAndre. Hindi na siya kasing athletic gaya ng dati at maaaring limitado na ang kanyang minuto kada laro. Ngunit ang kagandahan dito, alam ng Pelicans kung ano ang kanilang inaasahan sa kanya. Hindi siya dinala upang maging star, kundi upang maging role player na may malinaw na tungkulin, magbigay ng veteran leadership, protection sa rim, at stability sa frontcourt. Sa huli, ang paglagda sa kanya sa New Orleans Pelicans ay isang matalinong hakbang. Hindi ito headline-grabbing move, pero ito ay isang strategic signing.
Sa panahon ngayon ng NBA kung saan mahalaga ang depth at experience, isang veterano tulad ni Jordan ay parang insurance policy. Hindi mo siya laging kailangan pero kapag oras na, siguradong mapagkakatiwalaan. Kung magagawa niyang magbigay ng kahit 10 to 15 minutes ng solidong depensa, tamang rotations at magturo ng tamang mindset sa mga batang player, tiyak na magiging malaking puhunan ito para sa Pelicans ngayong season. Sa pagtatapos, si DeAndre ay hindi lamang isang former All-Star na naghahabol ng huling pagkakataon sa kanyang career, kundi isang simbolo ng determinasyon at profesionalismo. Ang kanyang presensiya sa New Orleans Pelicans ay nagpapatunay na sa basketball, hindi lang kabataan at athleticism ang sukatan ng halaga, kundi pati ang karanasan, puso at kakayahan mong magbigay ng gabay sa iba. Sa huling balita, matapos matalo sa kanilang unang laban ngayong season, bumalik sa aksyon ang Los Angeles Lakers nitong araw kung saan hinarap nila ang Minnesota Timberwolves sa Crypto Arena. Ito ay muling pagtatagpo ng dalawang teams matapos ang playoffs noong nakaraang taon kung saan natanggal ang Lakers sa serye sa loob lamang ng 5 laro. Nais makabawi ng LA laban sa Wolves at nagawa nila ito sa pamamagitan ng isang panalo upang itay ang kanilang record sa 1-1 ngayong season. Mabilis na nakapagsimula ang Wolves sa score na 10-4, ngunit agad na gumawa si Doncic ng 7 sunod na puntos para sa Lakers upang hindi sila maiwan ng malayo. Mainit ang shooting ng Minnesota mula sa labas kaya't napilitan si Redick na humingi ng timeout nang malaglag sa 21-13 ang kanyang team. Pagkatapos ng timeout, ipinagpatuloy ni Anthony Edwards ang mainit na opensa ng Wolves upang palubohin ang lead sa double digits bago sumabay si Austin Reeves kay Luka sa pag-atake. Sa kabila ng mainit na shooting ng Minnesota, naibaba ng Lakers ang lamang sa 40-36. Sa pagtatapos ng first quarter, salamat sa 23 points ni Doncic. Nagpatuloy ang kakulangan sa depensa ng dalawang team sa second quarter, ngunit dalawang magkasunod na 3-point shot ni Hachimura at Reeves ang nagtay ng score sa 52. Hinamon ni Redick ang isang foul call laban kay Gabe Vincent ngunit hindi ito pinaburan, dahilan para makakuha siya ng technical foul. Gayunman, nagmistulang pampasigla iyon sa Lakers dahil nagsimulang gumawa ng mga magagandang defensive plays sina Marcus Smart at Jared Vanderbilt. Samantala, nagpatuloy ang mainit na laro ni Doncic sa first half at nagtapos siya sa 32 points habang may lamang ang Lakers na 68-63 sa halftime. Madalas na problema ng Lakers ang third quarter ngunit sa pagkakataong ito ay malakas silang nagsimula, tinambakan ng Timberwolves ng 8-5 run na naging dahilan para mag-timeout ang kalaban. Nakuha ni Doncic at Ayton ang kanilang ritmo sa pick and roll play at sinundan ito ni Reeves ng 3-point play upang palubohin ang lead sa double digits. Patuloy nilang pinuwersa ang Wolves hanggang sa pagtatapos ng third quarter at nagtapos ito sa 108-94 pabor sa Lakers. Pagpasok ng huling quarter, muling nanguna si Doncic at gumawa ng 5 sunod na puntos upang tuluyang ipanalo ang laro. Tinapos niya ang laro na may 49 points, 11 rebounds at 8 assists habang nag-shoot ng 14 of 23 mula sa field. Matapos ang kanilang unang dalawang laban sa home court, bibiyahe ngayon ng Lakers para sa kanilang unang road game kontra Sacramento Kings ngayong Lunes. Pagkatapos noon, babalik sila sa home court upang harapin ang Portland Trail Blazers sa ikalawang laro ng back-to-back series.